Hi guys, panibagong vlog na naman. For today's video, magsa-start ako ng superworm farming. Papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung kung paano ako nagbi-breed ng superworm. Yan, ito yung lalagyan ko. Yan. Hindi pa sila ganun kalaki, pero pwede na yan. Yan. Mga ganyan kalaki, okay na yan. Yan, lalagay ko sila isa-isa dito sa aking jewelry box. Yan. Ganyan. So, 30 pieces yung may lalagay ko dyan. Yan, ganito sila karami. Siyam lahat ito. So, 270 worms yung kasya dito. Yan. Meron ako din ako malalaking lalagyan. Yan. Ngayon, segregate ko muna sila. Tabi ko muna ito. Yan, lock muna natin. Kahit wala pang laman. Kailangan silang paghiwalayin isa-isa. Kasi kung hindi sila magta-transform bilang pupae ng ating superworm beetle. So bago sila maging superworm beetle, mag-pupae muna sila sa pamamagitan ng paghihiwalay isa-isa sa kanila. Yan. So bago sila magka-forever, maghihiwalay muna sila. Yan. Segregate ko muna yung mga malalaki para mamaya diretso na paglagay isa-isa doon sa ating lalagyanan. So binili ko lang to worth 500 pesos. 1,200 pieces yata to. Lahat sa aking 500 pesos. Yan. Medyo malaki naman sila. Kaya pwede na yan. Yan. So lagay muna natin. Isa-isa. Siguraduhin lang na sa paglalagyan nyo, hindi sila dapat sa isang compartment, isa lang talaga yung malalagay nyo. Kasi pag naging dalawa yan, pagdating ng panahon, kakainin nilang isa't isa. So kailangan isa-isa talaga bawat kwarto. Yan, so napaka-healthy ng ating superworms. So sa hindi pa nakakaalam, edible po ito. Pwede pong kainin to for human consumption. Yan. Sa Bohol, napakamahal nito eh. 20 pieces na fried na ganito, mabibili mo siya ng 60 pesos. So 3 pesos yung isa. Marami na ring nagpa-farm ng ganito for ginagawa nilang chicha worm yung tawag. Hindi ko alam kung meron dito sa Cebu, pero napakasikat nito doon sa Bohol. So ayan, tapos na. 30 pieces. Takpan na natin. Yan. Siguraduhin na tag-isa lang talaga sila. Okay. Yan, bali siyam lahat ito. Tag 30 pieces. 270 superworms yung i-transform natin to beetle. Ang tawag nga pala dito ay jewelry organizer box. Marami nito sa Shopee. Yan, marami kayong mapagpipilian sa Shopee. Yan. Malinis kasi tignan pag ganito yung ginamit nyo sa pag-breed ng superworms. Pwede rin naman yung bote ng Yakult o kaya yung mga lata.
na malinis. Kahit ano, basta tig-iisa lang talaga sila sa isang compartment. Hindi sila magtra-transform into beetle pag magkakasama sila lahat. Yan. Okay. So, binutasan ko isa-isa to make sure na makakahinga pa sila. Yung previous ko nung pag-breed ng superworms, hindi ko naman to binutasan. Kaya lang this time, sinigurado ko na 100% na mabubuo talaga sila. Kasi need ko na magparami kaagad ng superworms. Actually, hindi pa talaga to yung standard size para gawin silang beetle. Kaya lang, kailangan ko na talaga ng mga superworm beetles sa ngayon. Yan, tapos na. So, ayan, after ilang days ng walang istorbo at saka walang makain, yan, naging C-shape sila. Tapos, nagtra-transform into alien-like pupae. Yan. Ganyan C-shape. Tapos, magbibihis sila. Yan. Tapos, ilang days lang, mga 2 weeks, 2 to 3 weeks, magiging superworm beetle na sila. So, para sa susunod na video, update naman para sa mga superworm beetles. So, thank you for watching. More power and God bless us all.